Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, gumanti na. Nako. Ito ang di inaasahan ni PBBM, Tamba at Lisa. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito pong Confidential and Intelligence Fund na President Bongbong Marcos Jr. ay pinuna mga kababayan dito po sa Kamara yung utilization rate ng tanggapan ni PBBM sa CIF at regular budget. Eto, pinuna ng ilang kongresista. Eto mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Terminated o tinapos na ang deliberasyon sa plenaryo ng Kamara para sa panukalang pondo ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 27.36 billion pesos. Ngunit bago ito, pinuna ng isang kongresista ang utilization rate ng Office of the President sa Confidential and Intelligence Funds o CIFs na 100% noong taong 2024. Ipinagtataka ito ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino dahil kapag regular ang budget, mabagal umano ang paggamit. Bakit pagka CIF, nako, ubos, ni isang sentimo walang natitira. Pero pagka yung regular budget, subject to the normal reporting and accounting procedures of COA, medyo mabagal tayo, 78%. Pero giit ng sponsor ng budget ng Office of the President na si Bataan 2nd District Representative Albert Garcia, maraming ikinukonsidera sa paggamit ng regular na budget. Binigyan din itong isa na ang Office of the President sa may pinakamataas na disbursement rate. Marami pong factors ang pumapasok dito and many things come into play. And that is the reason why for this rate of obligation and disbursement. Bukod na Marami pong factors and obligations mga kababayan pagdating po sa regular budget. Pero sa CIF, wala. Wala, di ba? Wala kayong hinihingi. Pero maano po yung hinihingi ninyo? Di ba? Ano ang pinagkaiba ng Confidential and Intelligence Fund ni President Bongbong Marcos Jr. sa Intelligence and Confidential Fund ni Vice President Sara Duterte? Na kung imbestigahan ninyo, na kung tanungin ninyo patungkol po sa Confidential and Intelligence Fund, ay parang wala ng bukas at halos hubaran na ninyo yung Office of the Vice President para lang mailabas yung budget na yan, para lang ma-account yung Confidential and Intelligence Fund na yan. Diba? Samantala dito sa Presidente, okay lang. Kahit inubos lahat ng Confidential and Intelligence Fund, okay lang mga kababayan. Diba? Ang mga kasasabi ko lang dito, walang hiyaan na to. Diba? Mga walang hiya pala kayo. Anyway, ano po ang masasabi nyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin itong si Yuse Claire Castro. Ito po ang sabi ni Yuse Claire Castro mga kababayan. Sabi niya po dito, we are not defending Romualdez. But all accused must be presumed innocent until proven guilty. Aba, tama naman yan, di ba? Tama naman yan, Yuse Claire Castro, no? Pero iba iba. Iba po ang iyong aura. Yung sinasabi mong accused must be presumed innocent until proven guilty. Mukhang kay Romualdez mo lang yata ina-apply. Ito ang balita mga kababayan. Yuse Claire Castro, PCO Yuse Claire Castro. Hindi po malilinis ng Vice Presidente ang mga akusasyon. Hindi lamang mga akusasyon, kundi pag-amin ng kanyang ama mismo tungkol sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Aray ko po.
Nasaan yung sinasabi mong presume innocent until proven guilty dito po sa statement na ito? Dito pa lang sa statement na ito, parang sinabi mo ng magnanakaw, ang mga Duterte, di ba? Dito pa lang sa statement na ito, parang sinasabi mo lang, hindi ka makakawala kasi ito ang sinabi ng tatay mo, di ba? Wala kang walang preno kung magsalita ka, di ba? Pero pagdating naman po dito kay Speaker Martin Romualdez, we are not defending Romualdez, no? Inosente pa siya no? Hangga't hindi napapatunayan na siya ay guilty. Aray ko po. Kita. Kaya wag kayong maniwala, mga kababayan, dito sa sinasabing walang kaibigan, walang kamag-anak, walang partido, walang kung ano-ano pa. Lahat ay pananagutin ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Naniniwala ba kayo? Minsan na po nilang sinabi yan. Naniniwala ba kayo dito sa sinasabi nila? Kung naniniwala kayo, congratulations po. Pero ako mismo dito sa channel natin, hindi po ako naniniwala. Diyan sa sinasabi nilang walang kamag-anak, lahat daw iimbestigahan no? Lahat ay kakasuhan kung pwedeng kasuhan. Pagdating po dito sa mga maanumalyang flood control projects, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang walang partido, no? Pagdating po dito sa mga anomalyang ito, naka po, utot nyo. Diba? Yun na lang po masasabi ko. Utot nyo. Anyway, eto pa, pasadahan po natin bago natin i-play yung video, mga kababayan. Nako, maniniwala ba kayo, mga karibin natin, dito po sa sinasabi dito ni Dr. Richard Mata? Ito po ang sabi niya, mga kababayan. Representative Kiko Barzaga and Senator Rodante Marcoleta, what you are doing is what this country needs. In the land of cover-ups, your voices are the light of democracy. We feel you are truly fighting for us. And we stand with you. Yan, mga kabayan. Ako, naniniwala po ako sa sinasabi dito, no? Sapagkat si Representative Kiko Barzaga lang ang naging maingay. Patungkol po sa korupsyon at tahasang pinapangalanan si Romualdez at Saldico dyan po sa House of Representatives, mga karibin natin. At dito naman po, sa Upper House, sa Senado, eto naman po sa Senator Rodante Marcoleta, ang maingay naman. Pero sabi po ni Lacson, ang maingay daw ay siya po ang mahina. Sa palagay ko, ang maiingay daw. Tama, ang maingay ang mahihina. Sabi ni Lacson, di ba? Paano ba yan? Ibig sabihin, ang pinakamatalino, ang pinakamatapang na senador sa 20th Congress ay si Senator Lito Lapid. Di ba? Kasi si Senator Lito Lapid, hindi naman natin naririnig na nagsasalita yan. Hindi maingay. Kaya ibig bang sabihin nito, matalino at matapang si Senator Lito Lapid kaysa kay Representative Kiko Barzaga at Senator Rodante Marcoleta. Kayo na lang po ang humusga, mga kababayan. Pero para sa akin, 100% I agree, no? Agree po tayo dito sa sinasabi ni Dr. Richard Mata. Ulitin ko po sa inyo, mga kababayan. Representative Kiko Barzaga and Senator Rodante Marcoleta, what you are doing is what this country needs, no? In a land of cover-ups, your voices are the light of democracy. We feel you truly fighting for us and we stand with you. Ayan, mga kababayan, palapakan po natin. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, simulan na po natin i-play ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. Ayun, no? Ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan Tama si yan. Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, Lagot na. minamahal kong kababayan. Kung nais yung lumitaw ang katotohanan, kung nais yung panagutin ang tunay na salarin, kung nais po yung makulong ang tunay na may kasalanan,
huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Sa Senate Blue Ribbon Committee, pasabog ang unang pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Hindi lang pag-amin sa katiwalian ang ginawa ni Bernardo, kundi diretsahan niyang pinangalanan ang umano'y mga politiko na tumatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa po akong gawin ang lahat ng nararamdaman. So yan, hindi pa tinatanong, umamin na sa ano pa lang niya, sa opening statement niya pa lang. Umamin na agad itong si Bernardo, mga kababayan. Rapat upang maiwasto ang aking kamalian. Unang idinawit ni Bernardo si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. 25% daw ang komisyon na hiningi ni Ko kada proyekto. 2% doon pinaghatian pa ni na Bernardo at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Congressman Zaldi Co one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos. Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. Sunod naman, si dating Senate President Chis Escudero, idinawit sa pamamagitan ng kanyang malapit na kaibigan at umano'y campaign contributor na si Maynard Ngu. 20% daw ang usapan na kapalit ng pagpasok ng mga proyekto sa GAA. I would like to add that deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Matindi na po itong bintang. At posible pong ito ay isang political harassment. Dahil alam naman nating lahat na ito si Chis Escudero ay matagal na pong walang anomalya or bahid ng korupsyon. Hindi ko po sinasabi, okay? Hindi po natin pinagtatanggol si Chis. Pero binibigay ko lang po yung facts. Hindi naman ata ito na chismis man lang na ito ay corrupt itong si Chis. I may disagree sa kanyang pagiging waiter nitong si Lisa, pero patungkol sa korupsyon, wala pa akong naalala. Ewan ko, may malaki na ba siyang anomalyang korupsyon na kasing laki nitong, no? So, posible po itong political harassment na ginawa kay Chis dahil alam naman natin, galit sa kanya, lalong-lalo na po ang Dilaw. Ang Dilaw, ang komunista, at si Tambi. Kasi, hindi niya finorthwith. Diba? Siya yung parang sa tingin nila ay kakampi ni Chis si BP Sara. Makasara po ito, maka-Duterte, pero hindi naman. Sa katunayan, mas malapit sila. Sila pa nga daw di umano ang nagiinuman dyan sa Malacanang. Yan po ang sabi sa atin. Sabi pa nga ni Sonsa, nakakainuman niya talaga tong sila First Lady. No? So, di umano, yan ang sabi sa akin. Kaya hindi po ito maka-Duterteng talaga. Baka naman talaga gumalaw lang to si Chis nang naaayon sa batas. Dahil alam niya na yung impeachment ay talaga namang political harassment lang kay Sara. No? So, maraming galit po dito. Lalong-lalo na po yung tatlo. Dilaw, komunista, at saka si Tambi. Hindi ko nga alam kung yung tatlong yan, ano yung common denominator. Parang iisa sila ng kinakampihan at iisa sila ng kaaway. No? Pero sana itong state witness nila ay mayroong matibay na ebidensya. Hindi lang, sana may nagdi-deliver kayo, sana may picture man lang kayo, may video, di ba? Pwede nyo naman kuhanan sa sa sasakyan nyo. Ito, daming pera, di-deliver na. So yan mga kababayan, I'm not against dito sa sinasabi ni Coach Oli, no, mga kababayan. Pero, no, dahil nga sa nabanggit dito si Senator Escudero, so ang next move po dito ng Senado, I think, ay papaglabasin kasi ang burden of proof ay nandito na po kay Bernardo, di ba? Kaya kailangan dapat prepared din po si Bernardo. Ngayong pinangalanan niya po si Senator Chis Escudero, kailangan niya po maglabas ng ebidensya. No, pero kung for example, yung sinasabi niya na yung kaibigan ni Senator Chis Escudero, doon lang siya nagbigay ng pera, ibang usapan yun mga kaubayan. Hindi naman directly, no? Malay mo ginagamit lang si Escudero, di ba? It's another story. Pero kung meron talaga sila, meron po talaga silang matibay na ebidensya, ilabas nyo.
'di ba? Ilabas nyo sa tamang panahon, 'di ba? Kasi mahirap naman, no? Buti nga sa mga tulad ninyo mga korap, pinagbibigyan pa kayong ilabas yung mga ebidensya eh, no? Kay former President Duterte nga, wala eh, 'di ba? Huli na yung ebidensya nila. Kinakalat pa hanggang ngayon. Nandun totoo, 'di ba? Nasa balita naman eh. Si former President Duterte nandun na po sa dahig. Pero yung mga ebidensya nila kinakalap pa dito sa Pilipinas. Napaka-unfair po. Samantalang kayo binibigyan talaga kayo ng due process, 'di ba? Itong mga hinayutak ng mga kawatan sa gobyerno. Binibigyan pa kayo ng due process. At kailangan maglabas kayo ng matitibay na ebidensya. Namin kay Cheese dito siya. May mga ganun man lang. Kwento pa ni Bernardo noong 2023, sinabihan daw siya ni Ngu na makipagkita kay Escudero sa isang wine bar sa Taguig. He told me, alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Sabihin mo kay SEC magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Hindi lang yan. First quarter of 2025. Balikan muna natin si Cheese, no? Aray ko Hindi ko po. pinagtatanggol si Cheese, okay? Alam Sige. Doon sa matagal nang nanonood sa akin, binanatan po natin itong si Cheese ng todo-todo. Pero ngayon, parang nakakaduda eh, na lahat naman po ng pumabor sa Supreme Court at ayaw ng impeachment, yung sumunod sa Supreme Court, iniisa-isa na po binabanatan. Di ba? Kung ako kay Cheese, ito lang hindi ko siya kinakampihan. Pero kung talaga may kasalanan siya, ako ay magiging masaya na makulong tong si Cheese. Basta doon lang sa tama. Hindi yung dahil na politika. Isipin ninyo. Correct. No? Paras po tayo ng stand, Coach Oli. Kung talagang may kasalanan, dapat ikulong. Pero kung wala, lagot kayo. Alam ko magkalaban. Tatanungin ko yung mga taga Cavite, mas alam nyo to. Pero parang sa aking dinig, magkalaban ng Rebilla at Rimulya dati. Nagkabati lang daw. Pero syempre, magkalaban pa rin dyan sa politika sa Cavite. Kayo po nakakaalam sa mga taga Cavite. Pakilagay nyo dyan sa comment section para ma-inform natin yung ating... Kasi yan ang iniisip ko dyan eh. Malawakan to. Kita naman natin, hindi rin sumuporta sa impeachment yung kanyang mga kapamilya, hindi rin pumirma doon sa impeachment, di ba? Aabot yan sa mahigit 427 million pesos. Sometime 2024, Yusek Olaybar. Ay, ito pa pala. Si Cheese, 2025 daw. Dinideliver sa kanya yung pera. Hindi naman kailangan ni Cheese ng ganong kalaking pera. May kaya naman sila Cheese di ba? Kikita naman natin si Hart. Di pa rin natin masabi, di ba? Pero maganda naman ang kanilang kalagayan. Wala naman silang anomalya, sabi ko nga before. Pero 2025, hindi naman tumakbo si Cheese. Ang talagang ako'y naniniwala na malaki ang bagay dyan kasi this is public knowledge. Alam natin na pag may darating na eleksyon, hindi lang ngayon yan, kahit before pa, naging kagawian na talagang kumukuha ng maraming pera ang mga politiko. Na kahit illegal, ginagawa nila kasi kakampanya. Hindi naman tumakbo si Cheese noong 2025, remember that? Diba? Kaya medyo malabo. Mas naniniwala pa ako yung CIS nitong si Erwin Tulfo dahil tumakbo siya sa pangangampanya. Posible lang ha. Hindi sa pinagbibintangan natin, tumakbo siya noong 2025. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.